Dante, kumusta yung isinagawang voter education sa mga residenteng apektado ng Mount Canlaon dyan sa Negros Oriental? Magandang umaga-aga, naging matagumpay, no? Maayos yung isinagawang voter education kanina at gayon din yung demonstration ng Automated Counting Machine o ACM na gagamitin sa 2025 midterm elections. At natuwa yung mga kababayan natin dito, no? Ilan sa kanila ang ating nakausap kanina. Sabi nila maayos daw yung makina, mabilis yung kanilang pagboto, at ang isa sa kanilang ikinatuwa no aga dahil nakikita nila mismo yung kanilang balota, yung kanilang ibinoto kapag ito ay isinusubo na o ipinifeed sa machine, makikita nila yung kanilang mga ibinoto, at pagka lumabas na rin yung tinatawag nilang resibo, itong tinatawag na VBPAT, ay na-confirm o mako-confirm nila na talagang tama yung kanilang ibinoto doon sa lumabas sa resibo. Personal na nagtungo dito sa La Carlota City, Negros Occidental ang ilang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Kasama rito si Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal. Partikular na pinuntahan ng komisyon ang evacuation center dito sa La Carlota South Elementary School na may 100 pamilya aga na kasalukuyang ang nanunuluyan matapos lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Sa buong La Carlota, ayon sa election officer na ating nakausap kanina, ay mahigit sa 1,000 na mga individual ang lumikas, o katumbas po yan ng mahigit 300 mga pamilya. Nagsagawa ng voter education ang COMELEC Education and Information Department o EID. Pinasubok rin sa ating mga kababayang residente dito ang mga bagong Automated Counting Machine o ACM na gagamitin sa darating na May 12 elections. Pinaboto sila aga gamit ang mga test ballots, pero yung pangalan ng mga kandidato doon ay tinatawag nilang mga fictitious names o hindi totoong mga pangalan ng mga kandidato. Samantala mamayang hapon din aga sa Bacolod City ay magsasagawa ng isang Memorandum of Agreement signing ang Commission on Elections at gayon din ang Office of the Civil Defense. Ito naman ang kasunduan na ito dahil pangunahing katuwanga dito ng komisyon ang OCD, partikular sa seguridad ng ating pong mga kababayan kaugnay itong pagputok ng Bulkang Canlaon. At batay sa ating nakuhang impormasyon kanina, sabi ni Chairman George Erwin Garcia, may mga lugar na dahil nga apektado ng pagputok nitong bulkan, ang ating mga kababayan ay sa halip na doon sila sa original na mga presinto o kaya polling center sila boboto, pansamantala muna silang ililipat sa ibang mga lugar. Pero mga eskwelahan pa rin naman ito at maayos silang makaboto. Ang tiniyak ng komisyon dito, wala pong failure of elections o wala pong postponement of elections sa kabila po ng nitong pagputok ng Bulkang Canlaon dito sa Negros Occidental. Tiniyak ng COMELEC na talagang ang ating mga kababayan dapat silang makaboto at hindi naman hadlang itong sinasabi nilang force majeure o itong hindi natin kontrolado na mga pangyayari, subalit mayroon namang mga contingency plan na ginagawa ang komisyon para matiyak talaga ang ating mga kababayan na makaboto, lalo na 11 araw na lamang aga at mag-eleksyon na sa May 12. Yan ang ating balita mula dito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, aga. Dante, bukod doon sa nabanggit mo, paano yung magiging sistema o yung programa ng botohan dyan sa mga lugar na apektado nung pag-aalboruto ng Canlaon? Yung bang mga classroom na apektado, yung bang mga classroom ay magagamit pa rin na mga polling precinct at hindi ba magiging abala yung mga evacuees dyan? Yes, aga, yung mga talagang mga paaralan na malapit doon sa sinasabi nilang danger zone ay maaaring hindi na nga yun magamit. Pero ang tiniyak kanina ng COMELEC, ng election officer, ay makakaboto naman sila doon sa ibang mga lugar. Partikular dito sa La Carlota City kasi mayroong 4 na mga evacuation center kung saan pansamantalang nanunuluyan yung ating mga kababayan. Meron na ring mga ready na yung mga paaralan dito para doon boboto yung ating mga kababayan gamit ang automated counting machine. As a matter of fact, dumating na raw yung mga makina rito aga at magsasagawa sila nitong tinatawag na Final Testing and Sealing, FTS, at gagawin nila yan sa buong probinsya ng Negros Occidental sa darating na May 7.
So simultaneous nagagawin yung kanilang final testing and sealing kung saan susubukin sa huling pagkakataon ang mga makina at ito ay muling bubuksan na lamang sa araw mismo ng halalan kung saan boboto na talaga yung ating mga kababayan. Gamit na rin yung mga tinatawag nating talagang official ballots at mga kandidatong opisyal na rin ang kanilang iboboto. Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento.